ganito. So, in 2016, di ba, alam naman natin, naging presidente si Duterte. And then, so ito si Bongo, I don't know bakit for some reason magkakilala sila ni, ni Atong Ang. Ang sinabi niya kay Atong Ang, please, in 2016, called Ang to tell him to go to Davao and greet the president. Ayan. Sinabihan niya si Ang, di ba? Oo. And then, so, Ang, he later met Duterte and told the president about alleged irregularities at the PCSO. Yun ang sinabi niya. So, fast forward to 2017, Ang resurfaced on national news when he accused then Justice Secretary Vitaliano, remember Vitaliano, Aguirre Vitaliano, and the National Security Advisor Hermogenes Esperon of attempting to have him killed. Tapos Ang told media that Aguirre and Esperon want him dead so they could control. Remember yung mga ganyan sila, di ba? They could control the small town lottery operation in Batangas, Laguna, and Bicol. And then so months later after that, nung I don't know what month, months later, the issue died out when Ang professed his unwavering support for Duterte after a courtesy call at Aguirre's office. So nag-usap-usap sila, di ba? So we don't know kung anong pinag-usapan ni Vitaliano Aguirre, na alam mo naman, close kay Duterte, at itong si Ang. Di ba? Tapos ayun nga, maraming, I think nagkaroon din ng di ba, sa Senado about this issue. Oo. Pero pinagtatanggol to ni Duterte. Pero nung, alam niyo naman, 2022, patapos na si Duterte, dun siya nagsalita. May, remember, June, paalis na si Duterte, di ba? But May, kagitnaan ng May, nagsalita siya, sinasabi niya, yung kinuwento mo kanina, destroying the values, Duterte snuff out Sabong and its 60 billion a month bets. So, ito yung sinabi nga niya. Kanina yung sinabi mo, salot sa lipunan. Sa ano to titignan nyo dun sa may news to na dito namin nakuha sa Billionaire News. Parang ganon. Sinasabi niya, I'm sorry, I did not really it would be like. Akala ko kasi yung blah blah blah, na-imbiyan na kasi ako na hindi mo maintindihan sinasabi niya, 640 million a month, tapos so many billions a year because maraming nag-ooperate, yun sinabi niya. So, imagine mo, kung titignan mo to, 2016, alam na natin na merong Sabong sa panahon ni Duterte. 2017, nag-meet si Vitaliano, kumbaga meron siyang tinakot si Vitaliano, si Ang, di ba? Nag-meet sila ni Vitaliano, naging okay si Vitaliano si Ang kay Duterte. And then, noong 2022, paalis na si Duterte, sasabihin niya pangit na yung tawag dito, Sabong. So, ibig sabihin, parang ako feeling ko, ganito mga kaibigan, ewan ko ano yung feeling nyo. Ang feeling ko, talagang may nakinabang dyan sa Sabong sa panahon ni Duterte. Siguro your guess is as good as mine, pero alam na natin kung sino nakinabang. Siniraan niya na yung Sabong dahil paalis na siya, May. Iba namang ikinabang di ba? Ang dami niyang nakuha ang pera diyan, di ba? So, alam na natin, sa panahon din ni Estrada, di ba? Ito, pinakita na natin yan sa mga nanonood. Ganun din, nakinabang, naman, sa Estrada naman, yung sa excise tax, di ba?